Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Purihin ang Diyos, tunay po na walang katulad at napakabuti ng Diyos. At ang tanging pangarap ko at nawa ay maging pangarap ng bawat isa ay ating maipatutuo at maipahayag ng malawakan ang kadakilaan ng Diyos. Together, let us declare the greatness of our Lord God, because He is the only true God, and all greatness belongs to Him, and all power as well. Manalangin tayo, O Diyos na dakila amang makapangyarihan. Ang pag-asa namin ay laging Ikaw at ang tiwala namin sa iyo lamang. Kaya't kami ay iyong kasihan ng iyong kapangyarihan, upang maunawaan namin ng sama-sama ang katotohanan na nasa salita mo. Pagpalain mo ang lahat at maluwalhati naming magkakasama ang banal at dakila mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat labi ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos ay napakabuti. Yan, napakahalaga na ating maunawaan at maintindihan na ikaw at ako ay binubuhay ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ang katotohanan, higit na pinahalagahan ng Diyos ang Kanyang salita kaysa Kanyang pangalan. At ang pangalan ng Diyos ay pwede nating maunawa kung ating itong malawakan at malalim na pag-aaralan. At least meron siyang 15 pangalan, bagamat siya ay iisang Diyos. Subalit ang ating pag-aaralan ay simple lang. At ang titulo ng ating pag-aaral ngayon, this is Bible Study on the Air. Through this program, through every channel of television, whether satellite or free TV or even on radio, ito ay maisahimpapawid. At maging sa ating website sa YouTube, ito ay mailathala. Ito na tayo ay manalangin sa ikalawang pagkakataon, dahil ito ay kagagawan ng banal na Espiritu upang ang Panginoong Hesukristo na author and finisher of our faith ay maparangalan. Banal na Espiritu, aking tinatangkilik na ikaw ang magsisiwalat at makapagtuturo sa bawat isa sa amin, at lahat ay makararating sa pagkatuto sa katotohanan. Kami ay lalalim sa pag-uugat, at ang malalim ay magiging napakadali naming maunawaan dahil ikaw ang personal na magtuturo sa bawat isa. Kaya naman salamat sa iyong pag-ibig sa amin na iyong pinatunayan sa pamamagitan ng iyong anak. Panginoong Hesus, salamat sa iyong pag-ibig sa iyong Ama, at sa amin inialay mo ang iyong buhay at natigis ang iyong dugo. At sa ikatlong araw, matapos na ikay mamatay, ikaw ay nabuhay na maguli, at ito ay kaligtasan para sa amin. Kaya't mahipo ng kapangyarihan ng Espiritu ang bawat isa, at magkaroon ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa iyo, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at mangyari na ang magtuturo sa amin ay ikaw, banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus.
At ang titulo ng mensahe is Word for All Season. Word for All Season. Ang salita para sa lahat ng panahon. At kung maunawaan natin ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1, ating matutunan ang dalawang bagay tungkol sa season and purpose. Our life has to live on purpose. Ang ating buhay kailangang mabuhay na may layunin. Because a person or a man or a woman without purpose will be scattering, will be doing nothing, and they will complete their lifespan with nothing. But if a person know his purpose on why he was created and on why he lives, then his life will be, at least, it will be valuable. But it is not just knowing and living on purpose, but it has to be with the desire to complete that purpose. Kaya sa pagkaalam natin sa layunin ng ating pagkabuhay, kailangang magtapos tayo dun sa layunin yon. That what we have started, we have to see it into completion. At ang gagawa nito is the author of our faiths, because Jesus Himself is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. And Jesus Himself finished the work so that we shall have His presence. So nung matapos niya ang gawain ng pag-aalay ng kanyang buhay, ikaw at ako ay linakipan niya ng banal na Espiritu para tayo makapagpatuloy na kaisa niya. So we need to continue on living in union and in communion and in fellowship with Jesus so that the Father will be glorified. Kaya napakahalaga na iyong maunawaang mabuti, it's the Holy Spirit that will keep up for our union and communion with the Father and with the Son, because the joy of Jesus is for them, the Father in Him, living in us, and we in Him. So yun po yung union, communion, and fellowship. Kaya if you live the purpose of God, hindi ka po mapapagod sa buhay na ito. At hindi ka magsasawa sapagkat ang mga napapagod ay yung mga taong hindi alam kung bakit siya nasa ibabaw ng lupa. Kaya kailangang matutunan natin that everything has a season. To everything there is. Ating pansinin, bawat bagay merong panahon. At ang thing ay tumutukoy po sa inanimate object. Katulad po ng mga bagay, kapag ikay bumili ng isang pan-display sa iyong bahay, yun po ay sa iyo lamang panahon, dahil pag dumating at nagsilakihan na ang iyong mga anak, ating mga anak, hindi na po nila type yung ating gusto ng ating panahon. So that is a thing. Subalit ating pansinin na maraming bagay na may buhay, katulad ng puno, katulad ng ibon, katulad ng isda, katulad ng mga baka at kalabaw at kabayo at anumang hayop sa ibabaw ng lupa sa kagubatan at kasukalan, may panahon lang sila. And napakahalaga po doon sa bawat bagay, matuklasan natin ang layunin sa bawat bagay. So ang bawat bagay ay may layunin. So everything has a purpose. Kaya kung atin pong unawain, to everything there is a purpose. At ano yung everything? Ito po ay yung nasa ilalim ng langit, ang ibig sabihin ay yung nasa ibabaw ng lupa. Ang bawat bagay ay may kanya-kanyang layunin. At ang mga bagay ay may panahon at ang layunin ay may oras. Ating intindihin kung ano ang pagkakaiba ng season at time. Yun pong season ay merong panimula at may pagtatapos.
Katulad po ng kamusmusa ng isang sanggol, ito po ay day 1 or 1 day old hanggang sa sabihin na nating 3 years old. At doon magsisimula ang pagiging bata. From babyhood to childhood and from childhood to adolescence. So, yun po yung season. Kaya sa kabataan ng tao, merong oras. At ang layunin ng kabataan is to prepare oneself. Ihanda ang isang sarili para sa isang napakagandang hinaharap na buhay. Kaya kailangang i-enjoy natin ang bawat yugto ng ating buhay sa ibabaw ng lupa. Kung titingnan ko ang aking sarili, ako po ay satisfied at fulfilled. Dahil na-enjoy ko nung ako'y kabataan, at na-enjoy ko rin nung ako ay nag-uumpisa ng pagpapamilya, at lalong na-enjoy ko ang lahat dahil wala akong sisisihin tungkol sa aking sarili, sapagkat I enjoyed each season. Because the purpose of each season is for all of us to be joyful in the Lord. Malugod po namin kayong inaanyahan sa aming Friday Night Revival sa darating na April 3, April 10, April 17, at April 24. Kahit sino ka man, saan ka man naroroon, maaari kang dumalo sa gawain ito at ito po ay walang bayad. Ito po ay magaganap sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa ganap na alas 6:30 ng gabi. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya't ating unawain sa Genesis 8:22. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. While the earth, so yun pong word na while, habang, samantalang, ang lupa ay nananatili. So habang ang lupa ay lupa at habang tayo ay buhay sa ibabaw ng lupa, tayo ay may pagtatapos because each of us has only a span of life to live. Yung ating entry, our birthday, and yung ating departure, our death, physical death. Yun yung haba, yun yung span of life. At habang tayo nabubuhay, kailangang tayo ay pasakop sa prinsipyong ito. Seed time and harvest. Pagtatanim at pag-aani. Kaya't napakahalaga po na ating maintindihan, tayo ay magtatanim. At ang unang ating dapat maunawaan tungkol sa seed time, yung tinatawag na seeding. Naalaala ko ngayon yung sobrang tagal na ang hindi pag-ulan. Ang gagawin ng Air Force ay magkakaroon ng seeding. Sa pamamagitan ng dry ice, sila hahanap ng ulap kahit na
Maliit lang yun at lalagyan nila ng dry ice. At yung ulap na yon ay magkakaroon ng kung anumang mga mangyayari dahil doon sa dry ice. So ito'y magdadala ng ulan. Ang tawag doon ay seed time. So yung pagtatanim ay merong pag-aani. Ano ba ang layunin? What is the purpose of seed time? At yung seeding ay may oras. Yung harvest ay may oras. There is a time for every purpose. So may oras ng pagtatanim, may oras din ng pag-aani. At pansinin natin, between seed time and harvest time, it is a season. Ulitin kong muli, a season has a beginning and an ending. Ang panahon ay may panimula at merong pagtatapos. Kaya napakahalaga na atin ding unawain ang pangalawa, cold and heat. Kaya kung titingnan po natin, napakahalaga po ng cold and heat. At ang cold, ang ibig sabihin ay mababa ang temperatura, low temperature. At ang heat, ang ibig sabihin ay high temperature. At kung titingnan po natin sa Fahrenheit, ang Fahrenheit po ay tumutukoy sa ang 212 degrees Fahrenheit at sa centigrade or Celsius, degrees Celsius, ito ang maximum ay 100 degrees. Ito po'y kumukulo na. At ang Fahrenheit ay nag-uumpisa ay pag malamig sa Celsius, ito ay 0. Talagang ito'y nagyayelo na pag 0 temperature. Karaniwan sa ating bansa ay ang malamig ay 16 kapag talagang panahon ng Disyembre hanggang Pebrero. Pero sa normal, ito ay karaniwan ay 32 to 37. So, yun yung cold and heat. At ito ay sakop din ng season and time. Kaya't kung ating unawain, what is the purpose of cold and what is the purpose of heat? Kung titingnan po natin, kapag malamig, meron tayong suot na pangginaw. Kung malamig, tayo ay merong makakapal na blanket. At kung mainit, ang ating kasuotan ay maninipis. Ano ba ang layunin ng cold and heat? What is the purpose of cold and heat? And it is only for a season, December to February sa ating bansa. Kaya kailangang ating makita kung paano natin i-adapt ang ating katawan para ang kalusugan natin ay tuloy-tuloy. At ang pangatlo na bagay is about summer and winter. Summer and winter. So pag summer po, nandyan po ang lahat ng activities. Ang lahat po ay masiglang kumikilos dahil walang makapipigil sa paglalakbay. Dahil sa ang araw ay matindi ang sikat. Kaya't meron ding dahilan kung bakit may tag-araw. At may dahilan din kung bakit may taglamig. Tag-araw at tag-ginaw. So, ano ang layunin? Dahil merong season ng summer. Sa atin ay March to May. Sa Western country, from July to August. Starting June hanggang August, and then September, summer is gone. At yun ang simula naman ng taglagas. Kaya kung ating titingnan, sa winter, walang masyadong activities. It is always inside the building, inside the house. So ang lahat ng pagtatrabaho ay sa loob. At kung sa labas man, kailangan ang napakakapal na protection sa ginaw. Subalit may layunin ang mga bagay na ito
Dahil yung tinatawag na word na bland at flat, kapag ang isang tao po ay hindi nagkaroon ng karanasan ng pagbabago ng buhay, magiging po itong boring. Magiging po siyang moody. At napakahalaga na magpaiba-iba ng panahon dahil alam ng Diyos na baka tayo magsawa. So enjoy seed time, enjoy harvest time, enjoy the cold, enjoy the heat, enjoy the summer, and enjoy the winter. And then the fourth season, and each season has a purpose, day and night. Kung iyo pong i-underline yung word na end, while the earths, so pag inalis po natin yung other words, while the earth, it shall not cease. So, habang ang lupa ay lupa, hindi titigil ang alin, while the earth remaineth, it shall not cease. Complete sentence, pero walang subject and object. While the earth remaineth, it shall not cease. Kaya kailangang lagyan natin yung it, seed time and harvest, and, so pansinin po natin yung word na end ay connecting word. And, cold and heat. So each season there is a combination. So the combination of seed time, it is combined with harvest time. And the combination of cold is heat, and summer is combined with winter, and day is combined with nights. The connecting word end, ibig sabihin ito po ay sa 12 months, ito po ay iikot at mangyayari. Sa ating bansa, ang seed time ay bandang December, yung first season ng pagtatanim. Alam ko po because I am a farmer. From December, mag-aani ng late March. Magtatanim uli ng bandang June or July at mag-aani uli ng September. Kaya't ang seed time and harvest ay nauunawaan ko. Between seed time and harvest, there is waiting time. Between cold and heat, there is waiting time in between. Between summer and winter, there is waiting time. Day and night shall not cease. So saan ginagamit ang araw at saan ginagamit ang gabi? Ang araw ay ginagamit sa paggawa. We have to do our work, we have to do our labor, day after day. And we have to do resting night after night. At napakahalaga po na ang ating katawang lupa ay ating patulugin. At ito ay, ang pagtulog ay gagawin natin kapag gabi na. At ang pinakamagandang tulong, this is an advice for your health. Sleep at least 1 hour before midnight. Because before midnight, nandun po yung lakas. At ang nakalulungkot nga ay ang marami sa atin ay nagtatrabaho ay kung gabi dahil yung mga hanap buhay ay patungo doon sa Western world. Kaya nga ako ay laging nagdi-desire na magkaroon ng transfer of wealth, transfer of great economies dito sa bansang ito upang tayo ay makapamuhay ng normal. Na ang araw ay araw at ang gabi ay gabi, ang tagaraw ay tagaraw at ang taginaw ay taginaw, ang lamig at ang init ay magpatuloy at nang sa gayon tayo ay laging mag-aani. At dahil ating isiruin ang seed time and harvest, napakahalaga po na ating maintindihan kung ano ang kahalagahan ng seed time and harvest. Kailangan maunawaan mo po ito at nang sa gayon hindi ka nangangapa ng kung ano ang iyong gagawin sa buhay. Kailangan tayo, kaya pag tinanong ako, anong edad mo na? At ang sabi ko, I judge myself not
on the calendar years. I judge myself, my age is what I believe. Wala akong magagawa sa kalendaryo dahil yun ay magtutuloy-tuloy, pero may magagawa ako sa aking isipan. Tatanda ang aking katawan, pero hindi ang aking pag-iisip. Dahil ang isipan na nakatuon sa salita ng Diyos ay hindi tatanda. At ang mapanganib sa isang tao kapag tumanda na ang kanyang isip. At ang isang isip na matanda na wala ng pangarap sa buhay dahil pakiramdam niya, he is fulfilled and made up. No. One of the greatest work that you can do in your old age is to continue on believing and trusting and obeying God. Believing, trusting, and obeying God. Perhaps God has intended for you that at your age now, God can do great works through you. Huwag mo pong sasarahan ang Diyos sa iyong buhay. There will be great things that God intended for your age at this moment. Siya ang gagawa, hindi po tayo. Ang ating gagawin lamang ay paniwalaan natin ang Diyos. Huwag kang magre-retire sa Diyos. Normal na magtapos sa paghahanap buhay, pero hindi ang buhay na relasyon sa Diyos. Our union, our communion and fellowship with God continues on forever. Dahil hindi po yun hanggang lupa. Dahil ang buhay natin sa lupa ay paghahanda lamang sa walang hanggang buhay. Kaya naman ngayon ating unawain. Kung ating matututunan ang salita ng Diyos, stricto po ang Diyos. God is very strict and God is jealous. Subalit, in His strictness and jealousy, He is maintaining mercy and grace. I am alive even until now because of the mercy and the grace of God. Dahil kung hindi po sa awa at kung hindi po sa grasya ng Diyos, idagdag pa natin ang compassion. Because of the mercy, because of the grace and compassion of God, I am still alive even at this day. Dapat po matagal na akong patay. Pero dahil may plano ang Diyos sa aking buhay na hindi ko alam. God is just and fair. Hindi niya hahayaang isang tao ay mamatay na hindi niya natuklasan ang ganap na kalooban ng Diyos. Laging tandaan po natin that the will of God is first acceptable. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa Then, pangalawa, it is perfect. Good, acceptable, and perfect will of God. Kailangang iyong maabot ang pagkatuto tungkol sa kalooban ng Diyos dahil ang kalooban ng Diyos, uulitin kong muli, it is good, it is acceptable, it is perfect.
So pag ito'y natuklasan ng tao, sa kanila maiintindihan na ito'y mabuti. Laging mabuti ang kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos, ikaw ay maging masagana sa espiritu, kaluluwa at katawan. Ibig ng Diyos na ikay malusog. Wala sa plano ng Diyos ang kahirapan at wala sa plano ng Diyos ang pagkakasira sa pamilya. At wala rin sa plano ng Diyos ang sakit. Ang poverty and sickness is the result of the curse, and the curse came from Eden. Kaya nga, kung ating papansinin at hindi mo tinanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, mananatili ang tao na nasa puot ng Diyos. Pero dahil kay Hesukristo, sa Colossians 1:13, ipakikita ko po sa inyo, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Kaya tayo ay may pinanggalingan. Tayo ay nasa kapangyarihan ng kadiliman. Dahil ang tao na nasa kadiliman ay nakasumpa. Bulag, walang pandinig, walang pakiramdam. Yun po yung power of darkness at yun po yung curse. Subalit, dahil kay Hesukristo, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. So yung translated po ay pag-aalis doon sa isang pinagmulan at inilipat sa isang bagong katayuan. Yun po yung translated. Kaya't napakahalaga na ating maintindihan na mula sa kapangyarihan ng kadiliman pinalaya tayo. We were enshackled from the wickedness of Satan. Tayo'y kinalagan, binasag ang kadenang gumagapo sa atin. At ito ay sa pamamagitan ni Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay at ng kanyang dugo. Because life is in the blood. Kaya, nung siya mabuhay na maguli, nagkaroon tayo nung tinatawag na lively hope. Because Jesus rise from the dead, because Jesus was resurrected, then we have a lively hope that we can live the life that He has envisioned and desired, that every one of us will be partaker of that life. And that life is the only kind of life that will make us joyful, that will make us happy all the days of our life, that will make us a satisfied being. That is the life of Jesus, and there is only one life, and that life is abundant life, and that abundant life will prosper. That abundant life will be multiplied. Kaya napakahalaga na iyong pahalagahan itong buhay na ito. Ang buhay ni Hesukristo. So there is a season for that life, and there is a purpose for that life. Kaya kailangang maintindihan natin ang season and time. Season and time of that life. Ngayon natin pong unawaing mabuti sa John 14:6 para maintindihan po ninyo kung ano itong season and time. Napakahalaga po. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Do not invert this word. Inversion means do not start in the life. The life has to come third place or third part of this verse. Unless a person is in the way, unless a person is in the truths, he cannot attain to that light. So kailangan muna nasa daan, at sa daan ay iyong lilimiin, ibubulayin mo ang katotohanan. At kailangan may sagawa mo yung katotohanan sapagkat doon sa katotohanan nandun ang buhay. So, ating pansinin, the way will lead to the Father. And it is the truth that will guide the
one who traveled to the Father. So the truth is the guide, and the way is Jesus. So the way to the Father is by me. Ating pansinin yung by. Yung by ay manggagawa. So ang gagawa para makarating ako sa Ama ng Panginoong Jesus ay mismong si Jesucristo. Kaya napakahalaga po kung paano tayo lalakad sa daang ito. Dahil itong daang ito ay yung tinatawag na way of holiness. Tingnan natin sa Isaiah 35 verse 8. And an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those, the wayfaring men, the fools shall not err therein. Atin pong pansinin na yung highway, yung mataas na lansangan o malapad na lansangan, ay tataguriin o tatawaging daan ng kabanalan. Ang mga marurumi ay hindi daraan doon. Ito ay para lamang doon sa naglalakbay. For those, the wayfaring men. Yung wayfaring po ay naglalakbay. The fools shall not err. Kahit sila'y hangal, bakit po sinabing the fools shall not err therein? Kahit sila'y hangal, hindi sila magkakamali doon. So, ibig sabihin, may pag-asa ang mga hangal kaysa sa mga marumi. The unclean shall not pass over it, but fools shall not err when they pass through that way of holiness. Ang kahangalan kasi ay ang tao ay nagtitiwala sa kanyang sariling akala at sariling alam. Ang alam lamang ng tao ay yung galing sa textbook. Ang alam lamang ng tao ay isa lamang area ng kanyang buhay. So if you are professional, say you are an accountant or a teacher or a nurse or whatever course you are in, what profession or vocation you are in, that is only one area of your life. So if you concentrate on that one area, you will be imbalanced. Baka mapabayaan mo yung masigit na mahalagang bahagi ng iyong buhay. Remember this, we are a spirit, we have a soul, and we live inside this physical body. Kaya napakahalaga na alam mo kung paano mo bubuhayin ang iyong espiritu. Napakahalaga na alam mo kung paano bubuhayin mo ang iyong kaluluwa. At kung gaano kalusog ang buhay mo sa espiritu at kaluluwa, yun ang makikita sa iyong katawan. Invisible are the spirit of men and the soul of men. What is visible is the physical body of men. Kaya kung ano ang kalusugan ng espiritu at kaluluwa natin, makikita ito sa ating katawan. At ang reflection, ang proof kung ano ang espiritu at kaluluwa natin is about our attitude, about our character, about our conduct, and about what will come out of our mouths. Kaya napakahalaga, hindi po natin pwedeng linlangin ang ating kapwa. Sapagkat kung ano ang mayamang nakatago sa ating puso, yun ang lalabas sa ating bibig at yun ang makikita sa ating day-to-day habit. Kaya mga kapatid, alam mo, kung tayo'y parurusahan ng Diyos, nais kong tumbukin natin ng direkta ang tungkol sa pera. Laging tandaan natin, money is not a filthy lucre, though part of the Bible termed it as filthy lucre. Yun pong lucre is about profit and benefits. Pero atin pong unawain na ang pera po ay malinis. Kaya kailangang makita natin ito sa kalinisan at makita natin ang halaga ng salapi. Dahil kita ko ang kahalagahan ng salapi, kaya ako ay nakapagpapatuloy mag-broadcast, kaya ako ay nakakapagpatuloy magturo, kaya ako ay nakakapagpatuloy, pati ang aking buong sambahay ay nakakapagpatuloy, dahil po na ang pagtingin namin sa salapi o sa pera ay tama.
look at money in a right perspective as Jesus viewed money. Kaya napakahalaga na yung pananaw ni Jesucristo tungkol sa pera ang maging ating pananaw. Pananaw. Dahil pansinin po natin, tayo po'y direktang pumasok sa ikapo. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greglorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya. Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? At ito ang ayaw mapapakinggan ng marami. At dahil nga may mga bulaan, gusto nila na makuha ang mga tao at linlangin, kaya tinuturo nila na tapos na ang pag-iikapo. Pero kailanman ay hindi magtatapos ang pag-iikapo dahil ang pag-iikapo ay pagtatanim. Tithings is seed time. We receive only through what we have given. So tayo po'y tatanggap lamang sang-ayon sa ating ibinigay. No giving, no receiving. No sowing, no reaping. No planting, no harvesting. Kaya kailangan mag-concentrate tayo ay sa pagtatanim, sa pagbibigay. At tiniyak ng Diyos na hindi maghihirap ang kaniyang mga anak. Tiniyak ng Diyos na mailalayo ng kaniyang mga anak ang sakit sa kanilang katawan, sa kanilang buhay at maging sa kanilang negosyo. Dahil sigurado ang salita ng Diyos, ilalayo ko sa inyo ang mga salot, ilalayo ko sa inyo ang masama, at hindi makalalapit ito sa inyong bahay at sa inyong paligid. Ngayon makikita natin bakit nakalalapit ang masama. Sa Malakay 3 at gawin nating seryoso ang pag-aaral tungkol sa pag-iikapo because this is the beginning of your greater life. Until you attend to these verses and make it your life, hindi po mag-uumpisa ang masaganang buhay sa inyo kahit na po si Jesucristo pa ang inyong Panginoon. Si Jesucristo ang aking Panginoon at tiyak nating lahat dahil si Jesucristo ang ating Panginoon, patungo tayo sa kanyang piling sa kalangitan. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, anong uri ng buhay ang iyong gagawin dito sa ibabaw ng lupa while waiting for that day? Habang hinihintay natin yung araw na yon, ano ang iyong gagawin sa ibabaw ng lupa? At ang Diyos ay nagbigay ng ordinansa.
So hindi ito makakaapekto sa iyong buhay na walang hanggan. Pero ito ay makapagpapabagal sa iyong pisikal na buhay. Kapag binaliwala mo itong ordinansang ito, mahihirapan ang iyong pag-usad. At hindi mo mahihikayat ang buong mong sambahayan na sumunod sa iyong ginagawang pagsunod sa Panginoon. Kaya napakahalaga na ating maintindihang mabuti ang ordinance about tithing sa Malakay 3. Malakay 3, verse 6. For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Yung consumed, ang ibig sabihin, hindi kayo namatay, hindi kayo nasira, hindi kayo nawasak. At ang dahilan, hindi dahil sa sila ay mahusay at masunurin, dahil ang bayan na tinutukoy ng Panginoon sa lumang tipan ay stiff-necked, rebellious, and they always disobey and trespass against the law of God. Yun po yung bayang kanyang tinutukoy dito. Dahil kapag hindi po ibinigay ng isang anak ng Diyos ang ikapo, dahil ang ikapo po, hindi kailangan ng Diyos yan. God doesn't need the tithes, though He is the owner. Bakit gusto niyang ako ay nag-iikapo? Bakit ordinansa niya na ikay mag-ikapo? Hindi niya kailangan ang salapi dahil siya ang may-ari ng lahat. Sa 1 Chronicles 29:14, ipakikita ko po sa inyo ang kahalagahan ng pagtupad dito sa pag-iikapo. But who am I and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. So pansinin po natin, alam ni David na ang may-ari ng lahat ay ang Diyos. Eh bakit interesado ang Diyos na si David ay magkaloob? At kailangan ang pagkakaloob ay willingly. Kusang loob, bukal sa loob, taimtim sa kalooban. Hindi napipilitan lang. At ang sabi niya, for all things come of thee. Ang lahat ng mga bagay ay galing sa iyo. At ang lahat ay iyo na akin ding ibibigay. Kaya maliwanag na wala tayong pag-aari. Ang lahat, ang ating katawan, ang ating buhay ay pag-aari ng Diyos. Ang hangin ay pag-aari ng Diyos. Ang mga pananim ay pag-aari ng Diyos. Ang mga hayop ay pag-aari ng Diyos. Ang mga ibon ay pag-aari ng Diyos. Wala tayong pag-aari. Kaya ito ay ginawa niyang ordinansa para makalaya tayo sa kasakiman. Money is good. But because of the greediness of human being, nagiging masama yung magandang ipinahintulot ng Diyos na maging gamit ng tao. Kaya kapatid, iyong unawain. Kapag ang tao ay hindi nagbibigay ng ikapo dahil ang ikapo ay sa Diyos. Ibalik natin sa Malakay 3:7. Even from the days of your fathers you are gone away from mine ordinances, and have not kept them. So ito yung uri ng taong kinakausap ng Diyos. Nagtalusira, hindi sumunod sa mga ordinansa ng Diyos. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But you said, wherein shall we return? So kausap ng Diyos ang tao. At ang iniutos ng Diyos, this is a command. Return unto me. Return unto me, and there is a promise, and I will return unto you. So pansinin po natin, kapag hindi ka nag-iikapo, alam mo ang interes na nakapatong sa iyong paggamit ng ikapo, sa iyong pang-araw-araw na pagkain, sa iyong araw-araw na budget, hindi ka nag-iikapo, may nakapatong na 25% interest daily. Sasabihin natin, that is usury. Yes, that is usury, because God desires your heart.
Mataas ang parusa sapagkat ibig ng Diyos ay ang ating puso. Ngayon, sino ba ang makikinabang sa ikapu? Hindi ang Diyos. Ang makikinabang pag tayo ay nag-iikapu, tayo mismo. Dahil ang pagbibigay natin ng ikapu ay pagbabalik natin sa Panginoon. At ano ba ang pagbabalik natin sa Panginoon? Para tayo ay balikan din ng Panginoon. At ano ang mangyayari kapag tayo ay binalikan ng Panginoon? Wow, grabe po. Ang iyong buong buhay, ang iyong buong pamilya at ang buong negosyo mo ay magkakaroon ng kaibang kaunlaran at kasaganaan. Because God desire you to be big. God desire to bless you huge blessings. Kaya yung nasa iyo na, napakaliit niyan. Kaya bawasin mo ang ikapu sa lahat ng naimbak mo at ipagkaloob mo sa gawain ng Diyos. But you said, wherein shall we return? Bakit ba gusto ng Diyos na yung 10% ay Kanya? Because God desire to have partnership with us. So that 10% is God's design to be our partner. So yung 10% pong yun ay disenyo ng Diyos para tayo ay maging niyang kasosyo sa lahat ng ating gawain. That tithes or 10% is God's willingness to bless us with huge blessings. Yun po yung pagkakataon ng Diyos na siya'y makagawa sa iyo at sa aking buhay kapag tayo'y nag-ikapu. Verse 8. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. So pansinin po natin, ang lahat ng anak ng Diyos ay dapat faithful, consistent, and continual in tithes and offerings. Again, huwag mong paghihiwalayin dahil hindi basta isinulat yung end. Tithes and offerings. Mga ikapu o 10% ng lahat ng iyong tinatanggap, ihihiwalay mo yung 10% at ibibigay mo sa gawain ng Diyos. At yung matitira, yung 90% doon ka kukuha ng offerings. Yan naman ay kung gusto mo na magpatuloy ang kasaganaan. Riches is for a season, but wealth is yourself. So, riches is what we earned, but wealth is what we are. Kaya if you are wealthy inside, then you will be a faithful tithers. And you will love to offer because you are wealthy inside. Because prosperity starts inside, and prosperity is obedience. If you be willing and obedient, you shall partake the best of the land. Kaya nga kung ikay mag-iikapu starting after this message, God will be your partner. At sasabihin ko ito sa iyo, ito ang mangyayari sa iyo pag nag-iikapu ka, verse 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kaya pag nag-iikapu ka, bagamat ikay born again na, pag hindi ka nag-iikapu, financially, mabagal ang iyong pagyaman. Why? Because you are robbing God. Ito pong hindi pag-iikapu ay hindi nangangahulugang hindi ka papuntang langit. Papunta ka pa rin langit. Kaya wag mo ipagkakamali ito. You can continue on without tithings. It's okay for you. Kung yun ang paniwala mo, but it is not okay with God. Dahil ang Diyos ay napipighati na yung intention niyang pagpapalang malaki sa iyo ay napipigilan mo. Sino ang pumipigil? Ikaw. Dahil ang palagay mo ay mas tama yung iyong gagawing hindi mag-ikapu. Wrong. Alam ng Diyos sapagkat He is all-knowing. He is omnipotent, He is omniscient, He is omnipresent. Siya laging kasama natin sa lahat ng dakol, sa lahat ng panahon. At siya lamang ang matalinong Diyos at alam niya ang nakaraan, ngayon at bukas. Kaya ialis mo ang iyong sarili sa pagkasumpa. Saan nakasumpa ang isang tao kapag hindi siya nag-iikapu? Yung kanyang economic area, yung kanyang financial at material area ay nakagapos. Hanggat hindi ka nag-iikapu, nakagapos ang iyong economic area. Maaaring ikaw ay mag-accumulate ng hundred and thousand of millions,
Pero nakasumpa ka pa rin kung hindi ka nag-iikapo. At kapag nakasumpa, ang ibig sabihin, hindi mo mai-enjoy ang kayamanang yan. Because wealth is what you are, and riches is what you earned and what you hoard. So riches is what you earned and what you hoard, but wealth is what you are. Sa verse 10, so magsisiruin tayo, bring ye all the tithes into the storehouse, into the ministry, into the gospel, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So ating kilalanin ang mahalagang katotohanan ito na pag ikaw ay nagbayad ng iyong ikapo, ang Diyos ay may karapatang ikaw ay pasaganain, ang Diyos ay may karapatang ikaw ay biyayaan, ikaw ay pagpalain ng sobra. Because God desires to make you big, and God desires to bring you huge blessing. So it is your decision. If you have to go on without tithings, it's your decision. But it is a direct saying to God, I don't need you, God. I can do it by myself. Pero as for me and my house, we will pay the tithes and bring the offering, so that the windows of heaven will open up. So tayo po ay manalangin, and I pray that you will decide today to give your tithes and offering to this ministry and program, and you are allowing the partnership of God to move on and work in your behalf. And God, to the faithful, He will show Himself strong in the behalf of them who are faithful. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, abutin mo po ang lahat ng may desisyon ngayon na mag-ikapo. Abutin mo po silang magdadala ng offering sa iyong mga gawain. At buksan mo ang iyong pangakong durungawan ng langit. At maranasan nila ang pag-alis nila sa sumpa ng kanilang pananalapi. At maging maluwag ang daloy nito mula sa sandaling sila magkaloob ng kanilang ikapo at offering. Mangyari ito kapag daka sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. God bless you at mapagpala kayo ng Diyos. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries.